Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagkalugado ang mga Hudyo, paano may ibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ila. Namatay sila, bagaman kumain niyo. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoon sa Kristo. Isang maganda gabi po sa inyong lahat. Congratulations! Napakaganda na ng simbahan ng San Jose. Talagang pinagpapala. Salamat sa Diyos sa inyo pong pagtutulungan at may maayos na po na pinag-aarawisan ng misa. Masaya pa kayo o gutom na? Kung mga tabi ninyo, kung gutom ba yan? Sabihin niya sa katabi ninyo, kumain ka lagi. Pero maalala, siyempre, doon sa mga nagtatrabaho, katulad ni San Jose, deserve niyang kumain ng masarap. Doon sa mga hindi nagtatrabaho, hinay-hinay lang naman. Isa pa sino pa yung hindi nagtatrabaho, yun pa yung demanding. O sino pa yung mga walang anak buhay, yun pa yung talagang mag-init ang ulo kapag hindi masarap ang ulam. Pero muli, gaya ng ating patron sa San Jose, siya ay nagsikap na magtrabaho, siya ay nagsikap na maghanap buhay para sa kanyang mag-ina, para sa kanyang pamilya, sa isang paraan. Maalala niyo pa ba sa mga matatanda po dito? Buhay pa ba yung ating sinasabi na kahit na magbibigay tayo ng asin, basta hindi galing sa nakaw o hindi galing sa masama, ang ipinakakain sa kanyang pamilya. Buhay pa ba yan dito sa mga Tagalogos? Wala na. Parang okay na yun, mother, basta masarap ang ulam. Lalo pa sa panahon ngayon, talagang crisis. Wala
atin. Wala pa talaga. Pero sana po, no? Sa diwa at inspirasyon ng ating patron si San Jose, panatilihin natin ang ganyan po prinsipyo, kaya nga napakahalaga na atin pong tinatanggap ang pagkain na binibigay sa ating Kristo. Sa Ebanghelyo, narinig natin na nagtatalo-talo ang mga Hudyo kasi bago sa kanila itong usapin ito na sinasabi ni Kristo. Nakakailang araw na rin na lagi niyang sinasabi, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na bumaba sa langit. Ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ay mabubuhay. Sabihin ulit sa tabi, kumain ka. Diba? Ito yung pagdiriwang na tinatawag natin. Ang Eucharistia ay isang pasasalamat, isang pagdiriwang na kung saan mismong si Jesus ang naghahain at mismong si Jesus ang sarili niya ibinibigay niya para sa ikabubuhay natin. Bagamat kailangan natin, kaya nga marami sa atin nagtatrabaho kasi kailangan kumita. Kasi kailangan kumita para makabili tayo ng pagkain. Basic. Sino ba may mga trabaho dito? Wala. Ang tagatanggap ng ayuda? Ang ayuda lang? Trabaho. Diba? Pero yun nga po, na sinasabi na trabaho ng trabaho ng tao kasi gusto niyang magkaroon siya ng maraming pera dahil iniisip ng tao para magkabuhay siya. Pero sa nangyayari sa ating paligid, lalo na sa gobyerno natin, hindi talaga yun ang source ng kaligayahan ng tao. Kahit gaano karami pala ang pera ng tao, di na nga magkasya sa bangko, di ba? Di na rin magkasya sa maleta. Pero bakit wala pa rin silang buhay? Bakit parang hindi pa rin sila nabubusog? Bakit parang hindi pa rin nakukontento? Kulang pa rin. Samantalang mga taga-Lomos, mabigyan mo lang ng ayuda, okay na, buhay na. Diba? Kasi lagi din sa ang problema ng tao, habang tumatami, yung inaakala niyang magbibigay sa kanya ng buhay, yung lalo na yung pera, lalo mo naman siyang lumalayo sa Diyos. Pero ang tao, no, habang nangangailangan, lalo naman lumalapit sa Diyos. Pero yung paalala sa atin na kapag pinakain ka ni Kristo, lalo na pag nandito sa misa, kumain ka. Sabihin namin sa pamilya, huwag ka nang mag-inarte. Inarte ka pa dyan eh. Diba? Andito ka na, pasalamat nga. Kasi diba sabi, walang makakalapit sa akin kung hindi ipapahintulot ng aking Ama. So nandito ka kasi gusto ng Diyos na tumanggap ka. Na gusto ng Diyos na kumain ka dahil kailangan mong mas maging malakas. Lalo pa sa panahon ng krisis. Lalo pa sa panahon na tayo ay tinutokso. Lalo pa sa panahon na nagiging mahina tayo. Kailangan mong kumain. Sa mga magulang dito, di ba naiintindihan niyo pag pinapakain niyo ang inyong mga anak, pinagpaguran ninyo, inihanda ninyo, tapos mag-iinarte kasi gusto nila ipagulang. So natadala natin yan pagdating dito sa misa. Nandito ka na pero ayaw mong kumain. Nagtayo ka na ang lahat, ikaw umupo ka lang dyan, ayaw mo pa rin kumain. Anong dinadahilan? Father, hindi ko kasi ako karapat dapat kasi makasalanan ko ako. Okay, sino man ang kasalanan dito? Kaya kung sasabihin natin, Father, kasi makasalanan ako eh. May nagawa ko akong kasalanan. O naman, kailangan kang kumain.
Naalala niyo ba yung kwento ng muling napunan? Si Judas. May pinag-ano siya, ibinenta siya. Pinakain pa rin ni Jesus. Si Pedro, na nanghina, ikinahiya si Kristo, hindi niya pinakilala, pero pinakain pa rin niya. Yung mga alagad na nagtakbuhan, nagsitapo, di ba pinakain pa rin niya? Meron na dito, sinasabihan na kayo, hindi ka pwede magtulungan kasi makasalanan ka. Meron ba? Meron ba pag tumina ka dyan, ay sabi ni Kristo, bawal ka. Meron bang gano'n? Wala. Kasi kung pagpapasihan natin na yung hindi ako karapat-dapat, baka pati kami nilang father dito, hindi kami makapagtulungan. Sa hirap ng pagiging pari, on the more, kailangan namin ng Eucharistia araw-araw. Kailangan namin kumain araw-araw. Hindi dahil sa karapat-dapat na kami, kundi dahil kailangan namin mas lumakas dahil yan ay grasya ng Diyos. Kaya ikaw, huwag mong isipin. Pero isa naman tayo mismo tumatanggi. Andyan na, huli mo na lang, ayaw mo. Isa yung mga nagsiserve sa atin sa simbahan, yung mga ayaw din kumain, ayaw din tumanggap. Hindi kayo naririto para mag-serve lang. Naririto kayo para kumain. Sabihin namin sa kapatid, huwag na magiging natin. Kasi simba tayo na simba, hindi naman tayo makakapasok sa langit. Kasi nung buhay pa tayo, ayaw natin siya tanggapin. Tapos gusto natin pumasok sa langit. Eh, ngayon ayaw mong tanggapin si Kristo, paano ba nakatanggapin sa langit? Ano naman po talaga yung tinuturo sa atin ng simbahan na dapat, bago tayo tumanggap, magsisi tayo sa ating kasalanan. Eh, yung sasabihin na naman, pagbukas ang nakapagpumpisan eh. O kailan ka magpumpisan? 10 years na. Yun pa rin yung Kristismo. Alam na ng Diyos yan. Alam na ng Kristo yan na may kasalanan ka. Alam na ng Kristo na pagkatapos ng misa, makapagawa pa tayo ng kasalanan. Pero wala namang permission si Kristo na bago ka tumanggap, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganyan. Wala. Ang gusto lang niya, tanggapin mo ito, manampalataya ka, para magkaroon ka ng buhay. Kasi marami sa atin nabubuhay, pero walang buhay. Nabubuhay, pero walang sila. Dahil hindi natin, hindi wala pa tayo, parang dead na lang tayo dun sa naidudugod ng Eucharist o ng hostia, ng katawan ni Kristo sa atin. Na-experience ko ba o nararanasan mo na ba na, di ba, pag walang misa, magkasal sa tayo, walang mag-misa. Yung matamlay ka, manunod ka, dahil kulang ang isang araw kapag wala kang misa. Kasi ibig sabihin, hindi ka makakakain. Kasi mahalaga ito sa iyo eh. Hinaharapan ng ba ito o ang hinahanap niya saan yung bigayan ng ayuda? Sana natin tayo sa point na yan na kapag walang nagmimisa, ibig sabihin walang magbibigay ng katawan ng Kristo, malungkot ka dyan. Na hindi ka mapapakali, hahanap ka talaga saan may misa. Kaya kung saan din balikan minsan yung COVID experience natin, di ba? Sa lahat ng simbahan. Walang pwede pumunta ng simbahan, pero sa hikap ng maraming simbahan na makapag-misa kahit online. Pero laging may kulang, di ba? Laging may kulang kasi walang pagkain. Sabihin mo rin sa kapatid mo, kumain ka madalas. Dapat walang isang linggo dapat na hindi ka nakakain. O hindi man araw-araw, at least linggo kumain ka. Sapat na yun para magkaroon pa ng lakas, magkaroon pa
mag-isip ng mabubuti yan. Ang taong ko ito, mahirap kausap. Mahirap ang kausap ng matamunin mo. Alamin ko ito. Pero kung bubisuin natin ang ating sarili sa mga salita ni Kristo, sa mga inuturo niya, lalo na kapag sinabi niyang tanggapin ninyo ang aming katawan, ano wag mong tanggihan? Yan ang pinakamahalagang grasya na makatanggap natin. Ulitin ko po ha, huwag mo nang iisipin na hindi ka karapat-dapat pumunta. Kasi hindi ka inuhusgahan ni Kristo. Kaya huwag mong husgahan ang iyong sarili. Pwede kang husgahan ng mga nakakakilala sa iyo ito, pero hayaan mo yun. Ang importante, si Kristo, hindi ka inuhusgahan. At gusto niyang pakainin ka nang sa ganun, magkaroon ka ng lakas para maituwid mo ang uri ng pamumuhay na hindi angkop sa itinuturo ni Kristo. Kaya naman yan. Andiyan ang ating patron si San Jose. Diba? Andiyan siya. Kaya nag-iinarap kay San Jose na maging ama ni Jesus. Tinanggap niya si Jesus. Kasama niya lang sa Jesus. Kaya kakayanin mo yan. Basta wala ka lang, manalig ka lang, mabubuhay ka. Amen?